Bagong update sa naganap na landslide sa Maco, Davao de Oro. Na-recover na ng mga otoridad ang kabuuang 78 nasawi sa landslide sa Barangay Masara. Ayon sa municipal government, na patuloy pa rin ang paghahanap sa 16 pang kataong nawawala. Sinabi ng pamahalaang bayan ng Maco, sa isang pahayag noong Huwebes ng gabi na 36 na katao pa rin ang nawawala kasunod ng pagguho ng lupa noong February 6, 2 linggo na ang nakakalipas. Ang pagguho ng lupa, dulot ng malakas na pag-ulan, na nagbaon sa mga bus at mga empleyado ng Apex Mining Company, isang barangay hall, at mga kalapit na bahay. Sinabi ni Congressman Roel Gonzaga, karamihan sa mga katawan na nahukay ay natagpuan malapit sa mga kabahayan, mga bus, at mga sasakyan. Ipinaliwanag naman ng Apex Mining Company, kung bakit pati ang kanilang mga worker ay tinamaan din ng landslide. Yan na yung napagsanayan na dyan na talaga yung parang public terminal o kaya staging area din namin yan ng mga cargo, but hindi yan magtatagal, aalis din naman yan. Nataon lang na yung nangyaring trahedya ay nangyari sa panahon kung saan papaalis na yung ating bus, naabutan lang talaga sila. Patuloy pa din ang paghahatid ng mga tulong sa mga nasalanta ng landslide, ang nasabing mining company kaagapay ang national at local government. Nagbigay din ng assistance ang American government through the US Marines. Nasa 1,315 na mga pamilya sa 4 na barangay sa munisipalidad ng Maco ang apektado, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRMC. Napansamantalang nasa eskwelahan na siyang ginagamit na evacuation center. Puspusan naman ang pagsasaayos ng gagawing tent city, lugar na malilipatang pansamantala ng mga pamilyang apektado ng landslide, sa kabila ng halos walang tigil na paghahanap ng mga rescuer sa ilan pang natabunang mga bangkay. Nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval sa Ground Zero. Dahil sa masyadong makapal ang lupang tumabon sa mga kabahayan, ay nahihirapan ang mga rescuer na matukoy ang kinaroroonan ng ilan pang mga bangkay. Kaya ginamitan na ng mga aso, canine dogs, ng mga kasundaluhan, para mapadali, at matukoy kung saan lugar nandun ang mga natabunang katawan. Bukod sa mga tao ay patuloy ding inirerescue ang mga alagang mga hayop. Ang ilang mga maiisalba ay kaagad ding binibigyan ng mga kaukulang atensyon at first aid. Ilang grupo, kabilang ang Environmental and Farmers Group, ay nanawagan para sa investigasyon sa large-scale mining operations of Apex Mining Company. Dumipensa naman ang nasabing mining company. Ang ating mga underground working areas, although nasa malayo pa, magkakaroon ng flooding kung hindi natin i-operate ang mga facilities, magkakaroon ng accumulation of gas. Sa pagkondena sa insidente, sinabi ng Kalikasan People's Network for the Environment na ang pagguho ng lupa ay sanhi ng deadly combination ng krisis sa klima at mga irresponsableng negosyo. Naghain ng mga miyembro ng House of Representatives ng 2 hakbang na naglalayong imbestigahan ang Masara landslide. Ang House Resolution 1586 ay nananawagan para sa pagrepaso sa mga patakaran ng Mines and Geosciences Bureau MGB, isang kalakip na ahensya ng Department of Environment and Natural Resources. Ang resolusyon ay inihain ni CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Congressman Ruel Peter Gonzaga ng Davao de Oro, Quezon City at Benguet. Samantala, ang House Bill 1587, na inihain ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ay naglalayong imbestigahan ang malalaking aktibidad sa pagmimina sa lugar. Naiwasan sana ang trahedya kung mahigpit na ipinatupad ang no-build zone policy ng MGB, sabi ng mga mambabatas. Kasi kahit sabihin natin this is an act of God o sabihin natin this is a calamity, pero there was an existing no-build zone. So there must be a person, public official, responsible for. Tinututulan ng mga environmental advocate ang large-scale mining at open-pit mining operations dahil sa mapanira at pangmatagalang epekto nito sa mga komunidad, sabi ng mga kongresista. Ang mga social worker ay ipinakalat sa Barangay Masara upang magbigay ng pagpapayo sa mga pamilya ng mga biktima ng landslide.
Bibigyan ng espesyal na atensyon ang isang 3 taong gulang na batang babae na nailigtas matapos ang halos 60 oras na pagkakabaon sa putikan, ayon kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ginagamot ang bata sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Sa utos ni Pangulong Marcos, lumipad si Gatchalian sa Davao de Oro noong Linggo upang suriin ang kalagayan ng mga nakaligtas sa landslide. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.